So ngayon po mga kapatid, ay dadako na po tayo sa ating pong mensahe mula po sa salita ng ating pong Panginoon. So again, ang panahon pong ito ay panahon po na dapat tayong mas maging masaya. Pero ibig sabihin, hindi ko po ibig sabihin na less yung joy natin pagkatapos ng December 25. Pagka nawala na yung mga dekorasyon, pag nawala na yung mga jingles na narinig natin sa about Christmas, so bumababa na rin yung ating kagalakan sa pagharap natin sa bawat araw. So hindi po dapat ganun sa atin. Because kung tayo po ay Kristiyano, ang kagalakan po natin ay galing sa Diyos at ang kagalakan ito ay di maubos-ubos sa buhay po natin. Amen? Amen po. So ngayon po, dadako muli tayo sa ating pong mensahe at samahan niyo po ako sa Luke chapter 2. So ito po yung pinaka-verse po natin sa ating pong message. Pero marami pa po tayong talatang babasahin na may kaugnayan din po sa ating pong tema na Kristo o si Kristo, Christ, our greatest joy. Luke chapter 2 verses 10 and 11. Aklat po ng Lucas, Kabanata 2, talata 10 hanggang 11. So, tayo po sandali muling tumayo para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. At ito po ang sinasabi. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy, that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." Amen. Sa Diyos po ang kapurihan, tayo manalangin. Muli po, Panginoon, salamat po. Kami po ay privileged at biniyayaan po ninyo ng panibagong sandali upang mapakinggan pa ang katotohanan ng iyong pong salita at patuloy kaming magalak at sariwain namin sa aming mga buhay ang dahilan kung bakit dapat kaming magdiwang sa Kapaskuhan. Kaya, O Diyos, hawakan po ninyo ang bawat isa sa amin na makikinig at ikaw pong magkaloob sa amin ng kaliwanag at kaunawaan sa katotohanan ito sa tulong po ng Santong Espiritu. At ang inyong pong lingkod na gagamiting tagapagsalita ay gamitin po ninyo lamang na tagapagsalita. Itago po ninyo sa likod ng inyong pong kabanalan at ikaw lamang ang maproclaim sa lahat ng aming pong mapapakinggan. Ikaw lamang ang mag-glorify, Panginoon, sa lahat po ng aming mariginig na katotohanan. Kaya salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So makakaupo na po tayong lahat muli. At ang title po natin is Christ, our greatest joy. So si Kristo bilang pinaka-dakila sa lahat ng dapat nating ikagalak. So ang Panginoong Jesus hindi po ang isang object o ang isang character o ang isang event. So the Christmas itself, hindi po ito yung joy natin. Kaya hindi po tayo after dun sa date or yung kung anong araw po ipinagdiriwang ang Pasko, which is December 25. So hindi rin po tayo after dun sa Burr months. Na kapag masaya na po ang tao, sasaya din tayo mga Kristiyano. Para bang second wave. Dun sa kung ano yung magiging atmosphere ng mundo pagdating sa Kapaskuhan. So hindi po dapat ganon. Tayo dapat ang kumbaga maka-impluwensya sa sanlibutan pagdating sa pagdiriwang po ng Pasko. So, hindi tayo traditionally based, although kinamulatan po natin ang tradisyon ng na connected po or associated po sa Pasko, katulad po ng Noche Buena, Simbang Gabi, yung ating mga sikat na pagkain kapag Pasko, puto bumbong, bibingka, tikoy, So, hindi ho tayo dapat doon lang natutuwa. Or let's say, lechon, every Christmas Eve lang kami may lechon. Pero pagka Pasko na, yung tinapay na lang. Yung lechon tinapay na lang. So hindi po ito yung
yung joy natin. But the joy that we have for Christmas is Christ. Ang Panginoong Jesus, mga kapatid. Kaya ang atin pong objective is to celebrate Christmas from the biblical standpoint. So, lagi tayong titingin sa Biblia. Lagi tayong sasangguni sa Biblia, bakit dapat natin ipagdiwang ang Pasko? Hindi lang dahil may mga sikat na taong connected din sa Pasko, kaya natin naaalala ang Pasko. And to rekindle our joy. So, muli tayong matuwa, muli tayong magalak sa pamamagitan po ni Kristo na siyang dapat ay nasa gitna ng ating pagdiriwang. Making Christ as the centerpiece of our celebration. Hindi ho dapat kung halimbawa ibang character or ibang object or Christmas tree, even Christmas tree, kundi si Kristo dapat ang nasa gitna ng ating pagdiriwang. Kaya doon po sa ating unang dalawang punto, so ito po yung ating first point, His incarnation is our joy. So the first coming of Christ, dapat ito ang ating ikagalak. That Christ came down to us. Siya ho ay bumaba para sa atin. Si Kristo ay naging tao, si Kristo ay naging laman. Sabi po ng John 1:14, the Word became flesh and He dwelt among us. Siya ho ay naparito at nakapiling ng mga taong nabuhay noong unang panahon at hanggang ngayon, sumasa atin pa rin ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Hindi ho ibig sabihin, nasa langit na siya, wala na ang presensya ng Panginoon dito sa lupa. Pakatandaan po natin, nung umakyat po sa langit ang Panginoon, ipinangako niya ang kanyang Espiritu. Na siyang pipiling sa atin, magpasawalang hanggan. Kaya, kung sumasa atin po ang Espiritong ipinangako, it's the same way po na nasa atin din ang presensya ng ating pong Panginoon. Paalala ito sa atin, kaya hindi tayo dapat malungkot. Hindi ho totoo para sa atin ang awiting, ang Disyembre ko ay malungkot. Pagkat miss kita. May namimiss lang tayong isang tao. Doon natin dinidetermine yung tuwa para sa Pasko o hindi, o kalungkutan. Okay? So, we should celebrate Christmas for Christ came down to us. Bumaba siya. Kaya, doon sa ating pong binasa kanina, ano sabi mo dito? I will bring you a good news of great joy. A good tidings of great joy. Ito isang magandang balita na nagdudulot ng lubos na kagalakan. Hindi lang ho basta kagalakan. Lubos na kagalakan. Di ba? Pagka tayo nakarinig ng isang magandang balita sa TV, sa internet, syempre, kahit papaano po, naiibsan yung ating stress. Naiibsan yung ating disappointment, yung dismay natin sa buhay. Pero, how much more po yung mabuting balita na ipinamalita po nung anghel dun po sa mga pastol. Ano po sabi niya? Good news of great joy. Kaya meron po tayong awitin, the joy to the world. The Lord is come. Dumating ang hari. Dumating ang Panginoon. Kaya magdiwang ang sanlibutan. Okay? So ito po yung dahilan. Dumating siya. At ang pagdating niya ay may layunin. Ano po sabi nung ating sa Matthew chapter 1? Siya'y magliligtas. Ililigtas niya ang buong sanlibutan sa kaniyang mga kasalanan. Kaya, Savior. Yun pong binasa po natin kanina in Luke 2 verse 11. A Savior who is Christ, the Lord. Siya ho ang tagapagligtas. We should also celebrate Christmas. For Christ in human flesh, He fully obeyed the will of God or the will of His Father. So sa kanyang pagkakatawang tao, sinunod niya ang kalooban ng kanyang Ama dahil sa plano ng pagtutubos, siya ho ang tutupad. Siya ho ang gagawa doon po sa plano. Kaya sumunod po siya at nagpakababa. Sabi po ng aklat ng Filipos. And also, we should celebrate Christmas for Christ's coming in human flesh is an expression of God's outpouring love. Or the expression of God's outpouring love. John 3:16. Kaya minahal ng Diyos ang mundo sapagkat ganun na lamang
ang pagsinta ng Diyos sa mundo. Okay? Kaya ito po mga kapatid, doon pa lamang sa katotohanan tungkol sa pagparito ng Panginoon, lubos-lubos na dapat ang ating kagalakan. Sapagkat ipinapahayag po ng kanyang pagdating na ang Diyos na lumikha sa atin ay Diyos na mapagmahal. Hindi ho siya basta Diyos na umiira lamang at walang pakialam sa atin. Mahalaga ho tayo sa Panginoon. At ang katotohanan po na tayo mahalaga sa Panginoon, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Gaano ho ka-precious para sa kanya ang kanyang kaisa-isang anak para ibigay sa atin. Diba? Kaya pakatandaan po natin to. Kung gaano ho ka-lalim at kung gaano ho kumbaga kalaki sa part ho ng Diyos bilang ekspresyon ng kanyang pag-ibig na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak para sa mundong makasalanan. Ano po? So, His incarnation is our joy. Amen? Ang pagdating ng Panginoong Hesus sa pagiging tao, pagiging laman, ay dapat ikinagagalak po natin. Sunod, His resurrection is our joy. So, ito po yung ating nakaraang linggo. Hindi lamang po ang pagdiriwang natin sa Pasko ay patungkol lamang sa pagdating ng Panginoon sa kanyang pagiging tao, kundi ang muli niyang pagkabuhay bilang tao. Ano po? So, sa kanyang pagiging tao, sa himuling nabuhay after po ng kanyang kamatayan sa krus. So His resurrection is our joy. We should also celebrate it, for in fact, He rose from the dead. So dun sa ating unang punto, the Word became flesh. Sa ating pong ikalawang punto, Christ rose from the dead. So yan po yung ating statement. So ang sabi dito, He rose from the dead. Siya'y nabuhay muli mula sa mga patay. Yamang ito po ang layunin ng Diyos, ng Panginoon sa kanyang pagparito, kaya tagumpay ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay sapagkat ginapi niya, tinalo niya ang kasalanan at ang kamatayan. So ito po yung proof. Kaya ito ho'y isa sa ating haligi ng ating pananampalataya, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya we serve not in vain. Hindi tayo naglilingkod para sa wala. Hindi ho tayo sumasamba para sa wala. Hindi tayo umaawit ng mga papuring awitin para sa wala. Sapagkat ang Kristong pinaglilingkuran natin ay Kristong nabuhay muli. At buhay magpakailanman. Okay? So, He rose from the dead. And also, it displays the absolute power of God over sin and death. Pinatunayan po ng muling pagkabuhay ni Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. So, yung absolute na kapangyarihan ng Diyos over sin and death. Tinalo niya ang kasalanan na naging tibo sa atin, yung kamatayan na walang hanggan. And we should celebrate it, for by doing it, we are reminded to worship and serve Him with a steadfast hope. So tayo po ay may pag-asang naglilingkod sa Diyos. Hindi ho tayo umaasa o nagbabaka sakali sa paglilingkod natin na baka sa aking pagdalo, na baka sa aking simba, na baka sa aking pananalangin, na baka sa aking pagkakawang gawa, papasukin ako ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kundi sa paglilingkod natin at sa pagsamba natin, nandun na yung ating katiyakan na si Kristo ho ang ating pinaglilingkuran. Ano po? Siya ho ang Kristong buhay magpakailanman. So kaya itong ginagawa ho natin para sa iba, may bahid ng pangungutya, na bakit ganyan? Hindi lang kayo linggo nagtitipon, meron pang Wednesday, meron pang Friday, may Bible study pa. So, because ito po ang perspective na ibinigay sa atin. Perspective na iba kumpara sa perspektibo ng isang tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Kaya, sambahin natin at paglingkuran natin siya ng may pag-asa. At ang pag-asang ito'y hindi natitinag ng kahit anong bagay. Okay? So, ulitin ko pong muli.
Hindi po tayo nagdiriwang ng Pasko dahil December. Hindi dahil palapit na ang December 25, 3 araw na lang. But we celebrate Christmas for the person behind it, and that is Christ. The Word became flesh and He rose from the dead. These are the first two summary statements of our joy for this season. Kasi si Kristo ho, hindi Pasko lang ang kagalakan po natin. Kaya yung ating tema, sabi doon, Christ our greatest joy. So we share that joy not only because of December or Christmas, but all year round. Buong taon tayong matuwa. Buong taon tayong magsaya sa Panginoong Hesus. Okay? And because of this, our service for Him are not in vain. Yamang hindi po mauuwi sa wala ang atin pong presensya sa panambahang ito. Huwag nating hayaan na hindi natin maibigay ang dapat na ibigay natin sa Panginoon. Okay? So, our sufferings for Him will be appreciated and deemed with honor. How about sa atin pong prayer? Paano naman sa atin panalangin? Do we know what caused our prayers to be heard and answered? So, alam ba natin kung bakit sa buhay natin bilang isang Kristiyano, yung ating mga panalangin ay tumutugon ng Diyos? Hindi dahil gusto natin kaya tumugon siya, kundi dahil sa kalooban ng Panginoon, kaya siya sumasagot. Kaya siya tumutugon sa ating mga panalangin. Are our breath prayers and quiet times answered only with our own voices without someone interceding for us? So, ganun ba yung sitwasyon na kapag tayo nananalangin, it's only us and God? Na walang namamagitan? So, ganun ba ang sitwasyon? Kaya tingnan po natin ang pangatlo na dahilan po ng ating kagalakan, mga kapatid. And that is the intercession of Christ. Okay? Number 3, His intercession is our joy. So, mga kapatid, pag sinabi po nating intercession, so meron po tayong tinatawag na middleman or tagapamagitan. Ano ba? So halimbawa, na-experience po namin to recently. Nung sa ospital po, so meron po kaming isang sitwasyon na ipinapakiusap po doon sa ospital. Pero hindi po nangyari yon until dumating yung pagkakataon na nalaman ng ospital na meron pala kaming kakilala doon. Ano po? Kaya sabi doon sa ospital, naku, mabuti na lang po at may kakilala kayo dito. Kasi kung wala, ay hindi ho kayo papayagan. Hindi ho kayo pagbibigyan sa inyong kahilingan. Napansin po ba natin? So, the same as sa government. Kung walang mamamagitan, hindi mapapadali o hindi ho magiging posible yung transaksyon na pwede nating gawin doon sa, let's say, sa isang partikular na ahensya kung walang mamamagitan. Ano po? So, ibig sabihin, hanggat meron pong taong pwedeng maging kumbaga key person para malapitan natin ang ahensyang ito o ang isang tao, kailangan dadaan ka dito sa taong ito. Hindi ho tayo direkta na makakalapit doon po sa taong gusto nating lapitan. Okay? So, for example, sa isang public official, so meron siyang sekretarya. Hindi naman agad-agad tayo makakalapit doon sa official na yon kung hindi muna tayo dudulog doon sa sekretarya. Kailan po ba pwede si Sir, si Mayor, di ba? So, yun po yung sitwasyon dito. Kaya, without someone knowing us to intercede for, we cannot go further to the person we are pleading with. Kung walang mamamagitan sa atin, hindi tayo makadudulog. Hindi tayo pakikinggan doon po sa taong gusto nating lapitan. Kaya, salamat sa Panginoon sapagat meron tayong dakilang punong saserdote na patuloy na namamagitan para sa atin. We have our great high priest who keeps on interceding for us. So, sino itong punong saserdote? So, sa ibang Tagalog po, pag sinabi nating punong saserdote,
punong pari, high priest. Kasi ang high priest po, isa ho ito sa mga personalities na makikita po natin sa Old Testament, sa Lumang Tipan, in the Levitical times. Sa panahon po ng mga Levita, na sila po yung taong haharap sa Panginoon bilang representante ng mga tao. Siya yung mag-o-offer sa Diyos para sa kanyang kasalanan at para sa kasalanan ng kanyang kinakatawanan. Ano po? O nire-represent. Kasi yun po yung sitwasyon po in the Old Testament. Hindi ho basta-basta makalapit ang tao sa Diyos, patay agad. Kasi ho, kabanalan ang pinag-uusapan. Doon po sa tabernakulo, sa templo, meron pong isang lugar doon na hindi ho pwedeng pumasok ang kahit sino maliban lamang po sa punong saserdote. At kung hindi din karapat-dapat ang punong saserdote sa pagpasok niya doon, hihilahin na lang ho sa palabas. Wala na siyang buhay. So ganun po kaseryoso yung role ng isang high priest noon pong panahon ng Lumang Tipan. Kung hindi siya karapat-dapat na humarap sa Diyos, kahit siya man ay ang itinalaga na maging kinatawan ng mga tao para sa Diyos, agad siyang papatayin sa kanyang kasalanan. So ganun po kaseryoso ang sitwasyon noon po. Kaya sabi dito, meron tayong dakilang punong saserdote. Sino ang ating dakilang punong saserdote? Sino ang ating dakilang punong pari? Tao ba na namatay? So, yan po ang ating titingnan ngayon. Kaya, His intercession is our joy. So, in what way po na tayo po ay magalak sa pamamagitan o pagiging intercessor ng ating Panginoon. So, Christ's incarnation and resurrection are both past events that we commemorate with joy, and the next one is a present reality. This is the present ministry of Christ. Habang siya po ay nakaupo sa kanan ng kanyang Ama. Kapag nabasa po natin in the New Testament, yung part na yon, sitting at the right hand of God, it doesn't mean that ang Panginoong Hesus ay nakadikwatro lamang at nagmamasid po sa atin. Pinagmamasdan niya ang mga nangyayari sa atin. Hindi po ganun ang sitwasyon. He is still working. Siya'y patuloy na gumagawa. Hindi po ibig sabihin nakaupo, namamahinga siya. Dahil pagod. Kagaya ng interpretasyon ng iba, doon sa ikapitong araw ng Diyos ng kanyang paglikha. Hindi ibig sabihin na mahinga ang Diyos, siya'y napagod. The same sa Panginoong Hesus na siya ay nakaupo sa kanan ng Ama, ang ibig sabihin po nito, meron pa rin ministry ang Panginoon habang siya'y nakaupo, habang nasa kanan siya ng kanyang Ama, and that is intercession. Yung kanyang pamamagitan para sa atin. Kaya, He is seated at the right hand of God, interceding for His people. Kaya, mga kapatid, muli nating ikagalak ang katotohanan po ng pamamagitan ni Kristo, ng pagiging tagapamagitan ni Kristo sa atin. Anong sabi po ng Hebrews 7:25? Aklat po ng Hebreo 7:25, consequently, He is able to save the uttermost, those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. So, tingnan po natin yung verse. Ang sabi dyan, He is able to save the uttermost, those who draw near to God through Him. The agent, ang ating Panginoong Hesus. Kung wala hong tagapamagitan, wala hong mangyayari sa atin pong mga paraan or kahit dun sa ating pinapag-aralan. Kung wala hong mamamagitan para sa atin. Kaya, sinabi po dito, He is able to save the uttermost, those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession. Siya'y buhay magpakailanman para mamagitan sa atin. So, hindi po ibig sabihin na tayo ligtas na, lakas loob na tayong lalapit sa Diyos para sabihin,
Panginoon, ako'y sa iyo na. Ano? Panginoon, ako'y anak mo na. Panginoon, ako'y kasama na sa iyong pamilya. Tapos, ikaw pa rin ang masusunod sa iyong buhay. Yung way of life na iyong tinalikuran, after mong marinig ang mabuting balita, lilingon ka rin pabalik. Muli ka lang muling babalik doon sa pamumuhay na iyon. Masabi mo lang na ikaw ay anak ng Diyos at nagpahayag ng iyong pananampalataya. Pero hindi po yan ang kaligtasan. Kaya, meron po tayong 3 bagay na dapat nating ikagalak patungkol po sa intercession ng Panginoon. Una, we celebrate the ministry of intercession. We celebrate the ministry of intercession for He is our arbitrator of peace. Ang ibig sabihin po, siya po ang ating tagapamayapa. Isang way ng kanyang pagiging intercessor is ang kanyang pagiging tagapamayapa. Our arbitrator of peace. First, He reconciled us to God. Ipinagkasundo po tayo ng Panginoon sa Diyos. He is our peacemaker. Pakatandaan po natin ang sitwasyon ng sanlibutan at ng Diyos. Ang Diyos ay banal, ang sanlibutan ay makasalanan. Therefore, meron pong tinatawag tayong enmity, hidwaan sa pagitan ng mga makasalanan at ng Diyos na banal. Papaano ito magkakaroon ng reconciliation? Halimbawa, kung may 2 bansang magkaaway, so kung walang mamamagitan, away yan. Patuloy silang magpapaulan ng mga missiles. Patuloy silang magpapaulan ng mga kung anumang gamit, panggera. At marami ho ang mamamatay. So, hanggat walang mamamagitan, hindi matatapos ang away. Hindi matatapos ang gera. So, meron pong gera sa pagitan ng mga makasalanan at ang Diyos na banal at may namagitan para matapos ang away na ito. At ito ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya, mga kapatid, isa ho dapat sa ating ikinagagalak sa Panginoon ay ang kanyang ginawa na pagbabati. Pagbabati sa atin sa Panginoon. Reconciliation. Okay? Sabi dito, He reconciled us first to God, and that is the completed Christ's intercessory work. Hindi po ibig sabihin na siya'y sumigaw sa krus, it is finished, naganap na. Natapos na rin ang kanyang care para sa atin. Hindi po ibig sabihin, natapos na, naganap na, nung siya'y namatay sa krus. Wala na rin siyang pakialam sa atin ngayon. Hindi po ito ang katotohanan. So sabi dito, it doesn't mean that His care for us is also finished. He is our ever-active shepherd. Siya ang ating magpakailanmang aktibong pastol. Hindi ho natapos sa kanyang paghahandog ng kanyang buhay, ang kanyang galaw para sa atin, ang kanyang ministry para sa atin. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang ministry ito ng Panginoon. Romans 5:10, for if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Excuse me. We were reconciled to God through the death of His Son. Kung hindi sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, walang pagkakasundong magaganap sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kaya, this is the fact, mga kapatid, mga minamahal. There is enmity between God and man. Hindi ho totoong dahil tayo gumagawa ng mabuti, o tayo isang mabuting tao, moral na tao, okay din tayo sa Panginoon. But the truth behind, sabi dito, the truth is, man is at war with God. Tahasan pong nakikipag-away ang tao sa Diyos. Hostile towards God. Yan po ang sitwasyon natin. Ano po? Again, I will read the text in Romans 5:10.
For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. So hindi lang ang reconciliation is about the death of Christ, but even through the life of Christ. Kamatayan at buhay ni Kristo ang pundasyon ng ating reconciliation sa Kanya, sa Diyos. Kaya, mga kapatid, ngayong tayo ho ay wala na yung enmity, but now we have peace with God. We have peace with God through our faith in Jesus Christ. Masaya po ba tayo? Hindi ho ang kapayapaan na sinabi po doon sa text nung ipinanganak po ang Panginoon is kapayapaan sa mundo, kundi kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng mga taong makasalanan. So that is spiritual. Bagamat tunay po ang kapayapaan na mangyayari po sa darating kapag ang Panginoong Hesus na ang maghahari. Okay? Kaya hindi po mangyayari yung hinahangad nating world peace kung hindi si Kristo ang maghahari. Pero meron ng kapayapaang umiiral ngayon sa buhay natin. At ito ang kapayapaan ni Kristo bilang tagapamagitan natin sa Diyos. Kaya, sinabi po ng Romans 8:34, who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Kasi ang context dito is about those who are against the people of God. Who shall bring charge against God's elect? Sabi doon. It is God who justifies. And who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. Okay? And more than that, He was raised. And now, is sitting at the right hand of God, interceding for us. So, ministry ng Panginoon. Kasi nung time na sinulat po ito ni Apostle Paul, nasa langit na po ang Panginoon. Kaya hanggang ngayon, patuloy po itong tinatawag nating intercession. Mula nung panahon na Kanya pong dinala ang ating mga kasalanan sa krus para maging posible ang kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos na banal, hanggang ngayon, patuloy pa rin ang Kanyang tinatawag nating intercessory work. Namamagitan patuloy siya para sa atin. Next, not only that Christ is our arbitrator of peace, so in other words, pag sinabi po nating arbitrator is some kind of person in the court defending, dumidepensa para sa atin. So if we are the one na kung saan ay sentensyado or accused, so meron pong tinatawag tayong defense lawyer. Okay? So yung defense lawyer na yon, siya yung magtatanggol sa husgado doon sa akusado. So ito po yung Panginoong Hesus. Siya yung ating defense lawyer. Tayo yung guilty of the crime, tayo yung accused, ang Diyos ang hukom. So ganun po yung sitwasyon. And ang naging sentensya ho, so sabi nga, the verdict, anong sabi? You are now declared righteous. Ikaw ay isa ng matuwid o dinideklara na kitang matuwid dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Okay? Kaya yung tinatawag nating peace, kapayapaan. Kaya tunay po na ang Pasko ay mensahe ng kapayapaan. But first, kapayapaan sa tao at sa Diyos.
ano po, reconciliatory peace between man and God. Amen? Okay, number 1, yun po yung ating first arbitrator of peace. Number 2, we celebrate Christ's ministry of intercession because He is our great and compassionate high priest. Siya ang ating dakila at siya ang ating compassionate, in other words, sympathetic, tender-hearted high priest. Hindi ho siya Diyos na walang emosyon. Ang Panginoong Hesus, hindi ho siya, kumbaga, wala siyang feelings sa tao. Ano? Kagaya ng isang ribulto. Di ba? Kahit anong pakiusap mo, mayroon bang response? Wala pa. Wala, di ba? Sinabi ng Psalms, mata na hindi nakakita, ilong na hindi nakaamoy, tengang hindi nakarinig, kamay na hindi nakakahawak, paang hindi nakakalakad. But our God is in heaven. Ang Diyos natin ay buhay at siya'y nasa langit. So, sabi po dito, meron din tayong punong saserdote na sympathize, sabi nga, nakikisympathize sa ating mga kahinaan, who sympathize with our weaknesses. Siya'y Diyos na may damdamin, siya'y Diyos na mahabagin, siya'y Diyos na mapagmahal. Hindi lang siya basta Diyos na pumupuksa ng walang dahilan. Okay? Hebrews chapter 7 verses 26 to 28. Allow me to read. Ano po? Hebrews chapter 7. Yung kasunod lang po nung verse 25. Binasa po natin kanina. Okay, sabi dito, 7:26, for it was indeed fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, unstained, separated from sinners, and exalted above the heavens. Sino to? Sinong high priest ito? Sinong high priest na banal, innocent, unstained, and separated from sinners? Set apart from sinners. Kaya hindi maaari na itong high priest na ito ay makasalanan. Sapagkat siya'y ibinukod, sabi dito, separated from sinners and exalted above. Sinong high priest na ordinaryong tao ang itinaas sa kalangitan? Di ba? So walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kasi minsan, actually hindi minsan, nangyayari po ito, ano ho? So, ito ay ini-interpret nila as those who lived a good life. Ano po? At nung namatay, so kinilala yung kanilang buhay, at kapag ikaw daw ay lumapit dito sa taong ito, sila daw ang magsisilbing tagapamagitan sa Diyos. Okay? Pero hindi po itong nakita natin sa Biblia. There's only one. There's only one great and compassionate high priest. These are not high priests. These are not those who were canonized. Declared na mabuting tao. At ikikredit daw sa iyo yung mabuting nagawa nila kapag lumapit ka sa kanila. So, that is not stated sa Biblia. Kasi ang sabi po ng Bible, we should have such a high priest. Okay? Holy, innocent, unstained, and separated from sinners and exalted above the heavens. So the question is this, yung bang mga nabuhay ng mabuti noong panahon na yon ay hindi ba makasalanan? Diba? Because sabi po ng Biblia, there is none righteous, not even one. Even those who are moral, sabi nga, good person, mabuti sa paningin po natin, in the sight of God, because of His, sabi nga, ang kanyang pamantayan is yung kanyang kabanalan, walang matuwid, wala kahit isa.
Kahit ituring man tayong pinakamabuting tao sa balat ng lupa, sa harapan ng Diyos, we're still fall short of His glory. Hindi pa rin tayo matuwid sa Kanya unless dala natin ang katuwiran na hindi mula sa atin, kundi mula pa rin sa Kanya in the person of Christ. Okay? Verse 27, He has no need, like those high priests, to offer sacrifices daily, first for His own sins and then for those of the people, since He did this once for all when He offered up Himself. Kaya hindi po ito plural. This is only one. Okay? He. Kasi sabi doon sa verse 27, He. There's only one high priest na kwalipikado para maging dakilang punong saserdote natin na mamamagitan para sa atin. And then verse 28, For the law appoints men in their weakness as high priests, but the word of the oath, which came later than the law, appoints a son who has been made perfect forever. Kaya ito ho ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. These are not the high priests of the Levitical times, nor the priests that we know today. Hindi rin po ito yung mga paring kilala po natin ngayon na nabubuhay. Kahit italaga man sila sa mas mataas na posisyon. Kung nabalitaan po natin, di ba? I'm sorry, but yan po talaga ang sabi ng Bible. Kahit i-appoint man siya sa mas mataas na posisyon, wala akong makapapantay sa ating Panginoong Hesus sa pagiging tagapamagitan para sa atin at sa Diyos. Okay, that's why it speaks of Christ as the fitting one to be the high priest of the better covenant. So we are under the new covenant. Ano po? Kaya the high priest of the new covenant is the Son who has been made perfect forever according to the text, and that is our Lord Jesus. He is our great high priest. Siya ang ating dakilang punong saserdote o punong pari. And in Hebrews chapter 4 verses 14 to 16, not only that He is the great high priest, He is also our compassionate high priest. He is our sympathetic high priest. Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens. Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. Ay halimbawa po, kung meron pong isang pari, or isang priest, i-represent niya ang kasalanan ng 1,000. Kaya ba niya yung i-represent sa Diyos? Nang sabay-sabay. Parang isang magulang, pag sabay-sabay nagsumbong ang kanyang mga anak, kaya ba niyang mapakinggan yon ng sabay-sabay? Kaya ba niyang tugunan yon ng sabay-sabay? Paano kung 10 anak? Sabay-sabay, Nanay, kailangan kita. Nanay, pahingin pagkain. Sabay-sabay, Nanay, pahingin pamasahe. Nanay, hugasan mo ako. Sabay-sabay. Di tuliro. Tuliro ang magulang. Pero ito po, sabi dito, we have a great high priest who has passed through the heavens. We do not have a high priest unable to sympathize with our weaknesses. Sabay-sabay hong nangyayari sa atin ito. But Christ, our great high priest, is able to sympathize with us. He is able to show, sabi nga, His love and care. Kahit sabay-sabay pa, sapagkat siya'y Diyos. Amen? But one who in every respect has been tempted as we are yet without sin. So, kaya,
Nandun po ang sympathy ng Panginoon because at one time, nung siya'y nasa ministry pa, nung bago siya pumasok sa kanyang earthly ministry, he was tempted by Satan. Pero hindi ho nagsucceed ang kaaway sa kanya. Okay? Let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Kaya, our great and compassionate, sympathetic high priest. Isa yan sa mga descriptions ng ating Panginoong Hesus bilang ating tagapamagitan na dapat nating ikagalak sa ating buhay. Okay? That's why Christ keeps on reaching us out to deal with our weaknesses. Is it not a joyous thing for us? Hindi ba ito kagalak para sa atin? Hindi ba ito dapat nating ikagalak, mga kapatid? Si Kristo, bilang ating punong saserdote o punong pari, patuloy na umaabot sa atin. Sa mga shortcomings natin, sa mga kamalian po natin, sa mga kasamaan na meron po tayo, kabulukan natin, siya'y patuloy na umaabot sa atin. Patungo sa Diyos. Let us celebrate Christ for His intercessory work. Patuloy nating ipagdiwang ang patuloy na pamamagitan ni Kristo sa atin. May mga pagkakataong hindi natin kayang usalin or sabihin sa Panginoon lahat. Hindi natin ma-exhaust lahat. Pero alam ng Diyos. Alam ng Panginoon. Kaya siya ang namamagitan para sa atin. Yung mga sitwasyon na hindi na natin kayang bigkasin pa. Hindi natin kayang i-express, hindi natin kayang ipaliwanag. Merong namamagitan para sa atin. We are very, sabi nga, blessed. Talagang napakapalad po natin, mga kapatid. And last, we celebrate the ministry of intercession for He prays for us. Siya'y nananalangin para sa atin. Alam niyo po, sa Biblia, kung titingnan po natin, wala akong ibang tao nananalangin po, kagaya po ng panalangin ng Panginoong Hesus bilang isang punong saserdote. Samahan niyo po ako sa Book of John 17. In John 17, mababasa po natin yung tinatawag po nating the high priestly prayer of Christ. Ito po yung prayer ng Panginoong Hesus the night before siya ho ay ipako sa krus. At ang laman po ng kanyang panalangin, atin po makikita, so from verse 3, ano po sabi dito? Basahin ko po muna from verse 1. When Jesus had spoken these words, He lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you, since you have given Him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given Him. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Makilala ka at makilala ako, si Kristo, na iyong isinugo. So ito yung isa sa prayer ng ating Panginoon. Kaya isa sa prayer ng Panginoon is that the world may know God. Makilala ng mundong ito kung sino ang Diyos. Hindi tayo manatiling bulag sa katotohanan kung sino ang Diyos. Ito ho ang laman ng puso ng Panginoon para sa atin. Kaya pag tayo may dinadalang problema, ito ho, isa ho ito sa magandang basahin ho natin. Ginagamit ng Diyos ang mga problemang yan para makilala natin siya. That the world may know God. That those na nasa Kanya may know the Lord more. Mas makilala pa ang Diyos.
and the Son, at ang anak na kanyang sinugo. Kaya number 1, to know God and His Son, Jesus Christ. Next, to be protected from apostasy. So kapag sinabi po nating apostasy, ito yung pag-alis sa katotohanan o pagtalikod sa katotohanan. In verse 11, and I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them in your name, which have been given me, that they may be one, even as we are one. So, pag-isahin tayo sa Kanya, kung paanong ang Ama at ang Anak ay iisa. Yan po ang request, or ito po ang prayer items ng Panginoon para sa atin. Tayo'y manatili sa katotohanan niya at hindi tayo mabulag at mahila pabalik sa mali. Next, to be one in spirit as the Father and Son are one. Nabasa na po natin. Nagkaroon tayo ng pagkakaisa sa Kanya. Then, be filled with His joy. Mapuspos tayo ng Kanyang kagalakan. Verse 13, but now I am coming to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. Mapuspos ng kagalakan ang mundo. Kaya hangad ng Panginoong Hesus na ang puso natin mapuspos ng Kanyang kagalakan. Kaya kung ito ang tuwa na meron tayo, then our greatest joy is no other than Christ. The number 5, be kept from the evil one. In verse 15, I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. You keep them from the evil one. Ingatan tayo mula sa masama. Okay? So we know it. Kung sino po siya. We know him. The adversary. Be sanctified through God's word. Verse 17. Sanctify them in the truth. Your word is truth. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Kaya hindi umaari ng isang niligtas ng Panginoon kung anong buhay niya bago siya makakilala sa Diyos, the same pa rin yung buhay niya. Meron na tayong bagong pattern of life, meron na tayong new way of life, meron na tayong bagong mindset, meron na tayong bagong tinatanaw sa hinaharap. Hindi lang tayo tumatanaw lang sa buhay dito sa lupa. Mas tinitingnan na natin yung afterlife at yung afterlife ng ating mga mahal sa buhay. Mas sinisik na natin yung mga bagay na may eternal value kaysa sa mga temporal na bagay. Baka ang iniisip natin kailan kayo magkakaroon ng bagong perang papel? Yan. Kasi kalalabas lang from 500 pesos to 50 pesos. Sana makapamasko ng ganoon. Makatanggap ng ganung perang papel. Hindi na siya papel actually. Polymer. Okay? Yun lang ba ang ating perspective ngayong Pasko? O higit pa yung ina-anticipate natin sa Pasko? Na sana itong Paskong ito ay maging panahon para sa mga tao na mas marami pa sa kanila na makakilala sa Panginoon. So, i-share natin yung joy natin sa mga taong ito. Okay? Be sanctified through the Word of God. Kaya nandito po ang salita ng Diyos. Always available. Para buksan po natin at pag bulay-bulayan po natin para ang joy natin ay hindi mawala-wala o mawala. Hindi siya ma-misplace. Okay? Next, remain unified in Christ throughout the generations. Verse 20. I do not ask for this only, but also for those who will believe in me through their word, that they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. Manatiling
nagkakaisa sa Kanya sa lahat ng henerasyon. Kaya magandang perspective din po natin to sa atin, sa future generation po ng church, sa future generation po ng ating pamilya. Kung tayo po naglilingkod sa Panginoon, how about our children, our grandchildren, our future great-grandchildren? Kung maaabutan pa natin sa biyaya po ng Panginoon, sila ba'y laman ng ating panalangin na sila'y makakilala sa Diyos at maglingkod din sila? Kagaya ng paglilingkod natin. Bagamat mas mahirap na pong maglingkod sa panahong yon, pero consistent ho ang tinuturo po sa atin ng salita ng Diyos na manatili tayong unified in Christ. Nagkakaisa sa Panginoon. And then, let our love convey Christ's message to the world. Sa pamamagitan ng ating pagmamahal, na ipaparating natin ang mensahe, na iaabot natin ang mensahe ni Kristo sa mundo o sa sanlibutan. Verse 23, I in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and loved them even as you loved me. So ito po yung pag-ibig na dapat ay naisishare po natin sa panahong ito. Hindi yung makasalanang pag-ibig o makasariling pag-ibig o materialistic na pag-ibig, kundi sacrificial na pag-ibig. Number 9, join him in heaven for all eternity. Join him in heaven for all eternity. Next verse. Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am, to see my glory that you have given me because you loved me before the foundation of the world. Okay? Hindi lang tayo ma-amazed sa ganda at rikit ng mundo, kundi nandoon yung ating hope and yung excitement po natin, longing, na makita natin yung luwalhati ng Panginoong Hesus in His glorified state. Ano po? Ang ating Panginoon. Kaya, sana mga kapatid, nandun pa rin yung ating paghihintay. At isa yan sa ating kagalakan ngayon. And number 10, experience the same kind of love for each other that the Father and Son share. Verse 26, I made known to them your name, and I will continue to make it known, that the love with which you have loved me may be in them, and I in them. So, merong mutuality. Ano po? Mutual. And may pamahagi din ito sa mga tao. So, the love that the Father and Son shared with one another. Ganon din ang pagmamahal na may bahagi po natin sa lahat. Kaya, ito rin ba ang ating nais, mga kapatid, sa mga oras na ito? Nakikiisa ba tayo sa damdamin ng ating Panginoong Hesus? Sa kanyang panalangin? So, again, ito po ang isa sa ating ikagalak. He prays for us. He might, sabi nga, maaaring ito rin ang kanyang prayer para sa atin ngayon. This might be His prayer list para sa atin ngayon. Kalooban po ng Diyos para sa atin. Hindi lang tayo magkaroon ng kaligtasan, maging instrumento din tayo para sa kaligtasan ng iba. Maging representante din tayo ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lang tayo ang tumatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Ano po? Kaya, His intercession is our joy. Amen? Mga kapatid. So, gusto ko pong tapusin ho ang ating text or ang ating message po sa dalawang verses. First, in 1 John chapter 2, verse 1. Ang sabi po dito is, My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. We have an advocate with the Father. Meron po tayong tagapamagitan sa Ama. At ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na matuwid. The righteous one.
Okay? Hindi ho plural. Hindi ho thousands or hundreds ang advocate. Sinasabi po ng banal na kasulatan, there is only one. At ito po ay ang ating Panginoon lamang. And in 1 Timothy chapter 2 verse 5, ano po sabi dito? For there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. There is only one God and there is only one mediator, not a woman. Kaya hindi po to mediatrix, but mediator, man, lalaki. Ano po? At sabi dito, the man, Christ Jesus. Between God and men. Sa pagitan natin at ng Diyos. Kaya ikagalak natin ang ating nag-iisang at natatanging tagapamagitan. He is our greatest joy. Sa Diyos po ang kapurihan. At sa susunod po, next Sunday, ang ating pang-apat, His exaltation is our joy. Ang pagtataas sa Kanya ay kagalakan natin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita. Salamat po sa inyo pong intercession, Panginoon. Tunay po na sa pamamagitan po ng iyong paggalaw ay nangyayari po ang lahat sa buhay namin. Patuloy naming natetestify sa aming pong buhay kung gaano po kami ka-blessed at privileged na hindi lang po kami biniyayaan ng inyong pong kaligtasan, kundi maging instrumento din kami para po sa mga tao na wala pa sa iyo. Salamat o Diyos sa inyo pong intercession. Salamat po na ikaw po ang namagitan sa amin upang magkaroon po ng kapayapaan sa pagitan ng mundo at ng aming Diyos na banal. Salamat po sa lahat ng ito at patuloy po itong magpaalala sa amin upang ipagdiwang namin ang Kapaskuhan na ang tuwa namin ay walang kapantay, Panginoon. Kaya purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.